Gusto ko lang pong bigyan ng reaction to or magbigay tayo ng pahayag patungkol dito dahil ito na po yung sinasakyan ng mga taga-kabila na narrative. Ito pong pinapangalandakan ni Harry Roque. Sabi dito sa Inquirer, Roque Aguirre cast doubt on judge in Dilima D case. Bali sinabi dyan ni Harry Roque na paboritong estudyante daw ni Senator De Lima si Judge Guito na pumayag na makapagpiyansa si Senator De Lima. So, pinapalabas ni Harry Roque na paboritong estudyante ni De Lima si Judge Guito. In my opinion, parang gustong palabasin na kaya naman yan pumayag na makapagpiyansa si De Lima is dahil naging estudyante siya ni De Lima at paboritong estudyante siya ni De Lima. Una sa lahat, paano nasabi ni Harry Roque na paboritong estudyante ni De Lima si Judge Guito? Naging estudyante rin ba ni De Lima si Harry Roque at naging kaklase nito si Judge Guito nung panahong tinuturuan sila ni Senator De Lima? So, mahirap naman yatang magbigay ng ganyang claim nang walang pinapakitang proof, no? Na sinabi lang, hearsay lang, no? Madaling sabihin yan no? Pero ano yung measurement, ano yung naging proof, no? Or basihan ni Harry Roque kung bakit niya nasabi yan? Literal ba na na-witness niya habang tinuturuan ni Senator De Lima si Judge Guito noon at na-witness niya na nagpapakita ng favoritism si Senator De Lima? So, di ba napakahirap ng ganun, no? Kung ganung claim. Pangalawa, para sa akin, kung totoo man yan, ang lame, ang weak ng ganyang argumento, no? Kasi, let's put it that way na sabihin natin totoo yan na sa ngayon kasi hindi pa napapatunayan yan At ito, may pahayag si Your Daily Dose, no? Pag-usapan natin yung sinabi ni Your Daily Dose. So, sabihin natin totoo yan. Kung totoo man yan, it won't change the fact na dalawang kaso ni De Lima ang na-dismiss, yung isa during time ni Duterte at yung isa during time ni BBM, no? Dalawang kaso ni De Lima ang na-dismiss na hindi si Judge Guito ang humahawak ng mga kasong yon. Parang wala na kasi silang mahanap na dahilan kung bakit patuloy na nagtatagumpay si De Lima, no? Ito nga yung mga convict ayan, witness ng prosecution ay nagre-recant din ng kanilang testimony, no? Sabi nila dyan, kaya sila tumistigo laban kay Senator De Lima sa aking pagkakaunawa, ay merong unimaginable threat sa kanila, no? Kaya sila tumistigo laban kay Senator De Lima. So, paano nila may papaliwanag yan? No? May bigat ba yung pagiging paboritong estudyante ni Senator De Lima si Judge Guito? Para ma-invalidate ang pag-recant ng mga sunod-sunod na pag-recant, no? Yung dati at ngayon na pag-recant ng mga testigo laban kay Senator De Lima. May invalidate ba yon? Kung sakaling totoo man na paboritong estudyante ni Senator De Lima si Judge Guito, di ba hindi naman? It won't change the fact na nananalo si Senator De Lima at mahina na yung last na kaso. Kaya siya nakapag-bail, no? Kung totoo man yung sinasabi nila Harry Roque, hindi nito mai-invalidate na maraming nag-recant, walang matibay na ebidensya laban kay Senator De Lima, at dalawang kaso, no, mabigat na kaso ang naipanalo ni Senator De Lima or na-dismiss, no? Hindi mababago ng sinasabi ni Harry Roque na naging paboritong estudyante ni Senator De Lima si Judge Guito. Hindi mababago nun na sa loob ng mahigit na 6 na taon, wala silang napatunayan laban kay Senator De Lima. Na sila yung may hawak ng DOJ noon. So, hindi ko maintindihan kung bakit ito ine-emphasize or sinasabi ni Harry Roque. Bakit nung panahon ni PRRD na si Aguirre ang may hawak ng DOJ na sa aking pagkakaalam ay naging kaklase ni PRRD sa Sambeda, bakit yun hindi nila in-emphasize sa publiko? Bakit hindi nila binabanggit sa publiko yon? Hindi ba tila dehado si Senator De Lima noon considering na rival ni Senator De Lima or talagang magkagalit si Senator De Lima at si PRRD? Tapos ang DOJ Secretary na humahawak sa mga kaso ng Senator De Lima or lumalaban kay Senator De Lima ay naging kaklase ni PRRD. So bakit hindi nila kinall out yon or minimension man lang sa publiko? Bukod doon, isa sa mga judge na humawak ng kaso ni Senator De Lima ay kamag-anak ng isa sa mga miyembro ng prosecution, no? Yun nga yung nirereklamo nila Senator De Lima noon na hindi agad sinabi, no? Bakit hindi nag-inhibit, no? Bakit tinanggap yung kaso? Alam pala niya sa sarili niya na kamag-anak niya yung taga-prosecution. Bakit ngayon? Etong claim ni Harry Roque, bakit nila binabanggit yan ngayon samantalang yung pagiging magkaklase ni Aguirre at ni PRRD, hindi nila binabanggit noon. At yung pagiging kamag-anak ng isa sa mga judges, sa miyembro ng prosecution, ay binaliwala nila. Ang mabigat pa dito, itong claim ni Harry Roque ay hindi pa napapatunayan kung totoo nga. Pwedeng chismis lang yan, or sabi lang niya yan, or claim lang niya yan.
Kasi ayon dito kay Your Daily Dose, no, ito yung findings niya, and chinek ko din, no, sabi ni Your Daily Dose, etong dalawang ito ang dapat makulong. Bistado na frame up ginawa nila kay Senator De Lima. Nagkakalat pa din ng kasinungalingan. Hindi estudyante ni De Lima si Judge dahil sa San Sebastian nag-aral ang Judge. Si De Lima naman sa San Beda nagturo. So, ayun. So, siguro, inisip ni Harry Roque na parang, ewan ko ha, kasi San Beda, San Sebastian, parehong may San. No? So, kung legit tong findings ni Your Daily Dose, edi malaking kasinungalingan nga yung sinasabi ni Harry Roque. And chinek ko kung saan nag-aral si Judge Guito. Tinignan ko, ang nakita ko nga ay sa San Sebastian. Hindi ko lang na-double check kung saan nagturo si Senator De Lima, pero ang alam ko sa San Beda siya nagturo. No? So, if that's the case, sa San Beda nagturo si Senator De Lima at sa San Sebastian nag-aral si Judge Guito, edi isang malaking kasinungalingan nga itong sinasabi ni Harry Roque. 'Di ba? So, paki-double check na lamang po. So, kung legit itong sinabi ni Your Daily Dose, dapat magsalita ang camp ni Senator De Lima. At sabihin nila na hindi totoo yung claim ni Harry Roque. Dahil yan po yung sinasakyan ngayon. Yan yung narrative na sinasakyan ng mga galit kay Senator De Lima. Ng mga tiga-kabilang kubol. Sinasabi nila, kaya naman yan pinag-bail dahil favorite student niya yung judge. Eto pala, may ganyan palang findings. Hindi pala naturuan ni Senator De Lima si Judge Guito. Maliban na lang kung may mga impormasyon tayong hindi alam na nag-aral pala sa San Beda at talagang nagpang-abot si Senator De Lima at si Judge Guito, no? At talagang nagpang-abot sila at nagturuan, no? Pero regardless, no, kahit totoo man yun, paano patutunayan ni Harry Roque na totoo yung claim niya na favorite student si Judge Guito? And even so, no? Even if we put it that way, na totoo man yung sinasabi ni Harry Roque, it won't change the fact na lahat halos ng prosecution witnesses against De Lima ay nag-recant, bumawi ng testimonies. And it won't change the fact na isa sa mga kasong isinampa kay De Lima ay na-dismiss panahon ni PRRD. Yung ikalawa, panahon ni BBM. Walang kaalyado si De Lima sa gobyerno. Parehong administrasyon ay hindi niya kaalyado. Pero pumapabor sa kanya ang desisyon ng korte. And kahit pasabihin natin totoo yung claim ni Harry Roque, it won't change the fact na mahina na yung huling kaso, na wala silang matibay na ebidensya, at yun ang totoong naging reason kung bakit siya pinayagang makapagpiyansa. Kaya siya malaya ngayon. So, nagmumukha ng pathetic yung mga alibay or mga argumento or mga sinasabi nila Harry Roque. So, hindi ito makakatulong sa kanya, sa kanila, at lalong-lalong hindi ito makakatulong sa imahe niya bilang abogado. Dahil kapag ito napatunayan na hindi totoo, pwede silang ireklamo if I'm not mistaken, ano? So, yun lamang po yung aking reaction dyan. Kayo, ano masasabi nyo? Di ba parang ang pathetic naman nung mga ginagawa nila Harry Roque? Wala na silang lusot dito. Very evident, very obvious na unjustly yung pagkakakulong ni Senator De Lima at walang naging saysay yung pinaglaban nilang tatlong charges na isinampa nila against De Lima. At the end of the day, nakikita natin na De Lima is winning. And eventually, malalaman natin ang totoo dun sa last remaining case. And malakas ang kutob ko na si Atty. De Lima ang mananalo doon. No? So, ewan ko, kung may naniniwala pa kay Harry Roque, siguro meron yung mga tagasunod nung, alam nyo na. So, yun lamang mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Comment down below. Don't forget to like the video. I'll see you again on my next video. Salamat po.